Sino ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas? Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa West Philippine Sea, magandang gabi rin po. At syempre sa mga OFWs natin na nanonood via social media platforms sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Kami po ang makakasama ninyo, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam, at sa mga naghahanap ng empleyado na ang isa sa mga qualifications ay dapat ay pang Miss You ang beauty. Oo nga, viral ngayon yan. Kailangan yung yung lakad mo, pero diba? hindi ba discriminatory yun? Yes. Ito ay lumalagpas na doon sa tinatawag naman na management prerogative ng mga employers. So, ayan. Tsaka yung mga iba, ginagawa na lang meme yung mga ganyan. Oo. Pero kung saseryosohin niyo po, ay wag niyo pong seryosohin. Oo, pero sana hindi natin tinotolerate din ang mga ganito. Ayan. Pero sa mga naghahanap po ng mga empleyado, mag-apply po kayo dito sa Manila Broadcasting Company, gayon din sa Star City. Meron po kaming listing from time to time pinupost ko, Attorney Cam. Yung mga hiring natin, Panyera, no? Nangangailangan kami dito ng mga... At hindi po yan scam. Yes, mga skills, mga talented na welcome po sa Manila Broadcasting Company. Ayan. Pero ngayon pong gabing to, tatalakayin natin ay tungkol po sa kustodiya. Ayan. May say ba ang in-law kung kanino mapupunta ang kustodiya ng bata? Kaya ito ang napili kong topic, Panyera, kasi may mga nagva-viral kung saan halimbawa kukunin ng nanay yung bata, ayaw ibigay ng mga lolo't lola. Ayan. Hindi naman kasal ang kanilang anak na lalaki tsaka yung kanyang kalibin na babae. So dahil sila ay medyo may kakayahan, tapos nagkakahilahan, tapos may mga DSWD pa, nagkakaroon ng tug of war kumbaga between in-law. Actually ang binanggit mo kasi in-laws so ibig sabihin kasal, pero kasi hindi naman in-laws maituturing kapag hindi kasal ang magulang ng bata. Pero kasi sa atin sa custom natin, di ba? Tinatrato natin, in-law ko yan, pero hindi naman kasal. Yes. Kasal man o hindi, ano nga ba ang say? Karapatan ng mga lolo at lola. Sa kanilang mga apo, pagdating sa kustodiya. Ayan. Sa mga, sabi nga nila, Panyera, di ba? Swerte kung halimbawa kasundo mo ang magulang ng kasama mo, kapartner mo, kaya asawa mo. What if kung hindi ka type? O baka hindi ka rin marunong lumambing. Ayan, tama. Kasi nagmamatter din, Attorney Cam, yung paglalambing mo. Marunong ka din sumipsep sa in-laws. Yes. Sa magulang ng pinili mong maka-partner. Kasi usually dyan, Panyera, hindi ang mga lolo't lola ang nag-a-adjust doon sa kanilang mga manugang. Di ba? Oo, ligawan mo muna. Yan. Para lumakas ka sa kanila. Kapag malakas ka na sa kanila, maraming advantages para sa iyo. Oo, dadating yung pagkakataon na pagbibili ng regalo, priority ka na kaysa sa anak. Totoo yan, di ba? Kasi dati ako, Panyera, nung bago kami ikasal na asawa ko, sabi ko talaga, lahat ng pakikisama sa aking, sa iyong nanay, gagawin ko. Kasi yung daddy niya noon ay sumakabilang buhay na. May kakilala din ako, Attorney Cam, ang asawa, yung lalaki ay nagsiselos din sa babae dahil mas binibigyan ng mga regalo ng nanay ng lalaki yung kanyang daughter-in-law. Inaway mo ang nanay ko. Inagaw mo sa akin ang nanay ko. May ganun eksena. Yan. Depende po sa galing ng pakikisama at syempre malaking factor, Attorney Cam, na ipararamdam mo sa kanila
na, mas magaling ka sa akin. Diba? Kaya napakaswerte ng mga manugang na yung mga in-laws nila ay talagang mahal na mahal sila, no? Kaysa sa dun sa tunay na asawa. It's a matter of Attorney Cam, pakikisama. Maliban na lamang kung sukdulan ng kasamaan ang in-laws mo. Tsaka ito pa, aminin man natin sa hindi, iba ang pagmamahal ng mga lolo't lola sa mga apo. Diba? Sabi nga nila, parang hindi naman kami ganito kamahal nung mga nanay, mga magulang namin nung bata pa kami. Parang iba talaga. Kaya sabi nila, 'di ba? Spoiled yung anak ko dun sa lolo at lola. Ibang pagmamahal, ibang pang-spoil ang ginagawa. Ayan. Kaya minsan hindi na napipigilan. Minsan yung mga lolo at lola, kapag halimbawa napalo yung bata, bakit pinapalo mo yung anak ko, apo ko? O kaya umiyak yung bata, bakit umiyak yung apo ko? Samantalang yung anak niya, todo kong paluin. Lumod sa asin, ganun. Dati, yung ganun ba? So, iba kasi sabi nga nila, iba ang pagmamahal ng mga lolo. At hindi pa tayo nandun sa stage na yon, pero marami nagsasabi sa atin, may mga iba din mga documentary na nagsasabi na iba ang bond nung lolo at lola sa mga apo. Ang obligasyon daw kasi ng pagdidisiplina ay nasa magulang, ang pag-spoil ay nasa lolo at lola. Yeah. Pero paano naman kung nasobrahan ang pakikialam ni lolo at lola? Correct. Diba? Yan ang napakagandang topic na pag-uusapan natin. At kapag halimbawang nag-away po ang mga magulang ng bata, ayan, may say ba ang lolo at lola kung kanino dapat mapunta yung bata? O kaya naman, Attorney Cam, may pagkakataon yung magulang, hindi naman hindi naman nag-aaway, wala silang problema. Ang problema lang sina lolo at lola dahil for example, doon lumaki, nagtrabaho sa ibang bansa o ibang lugar, ang mga magulang ng bata lumaki o iniwan ng temporary custody sa mga grandparents, bawal mo nang kunin sa akin ang bata. Dito na ito lumaki. Ano ang mangyayari doon? Bawal mong kunin sa akin ito. Milyon ang ginastos ko nung nagkasakit ang bata. Ako ang gumastos. Diba? So, paano ngayon ang mangyayari? Real talk yan, Panyera. Nakaka-relate po ba kayo? Kung kayo po may mga katanungan, may questions regarding po dito sa topic natin ngayon, sa kustodiya ng bata, dahil minsan sila lolo't lola swerte daw kasi si Fernando Tanggap, sabi niya, kaya napaka-swerte, very lucky sina Adan at Eva kasi wala silang in-laws. Ikaw talaga, ha? Ayan, kayo po yung mag-comment lang po sa aming social media platforms. Hanapin niyo po DZRH News Facebook Live, DZRH News Television, o kaya naman po DZRH Dos Compañeras Facebook page. At ang DZRH TV 4K live stream. Sa mga gusto mag-text, ang ating text line po 0919-282-6485. Batiin daw natin mga taga GSAT na nanonood sa atin sa mga cable ng GSAT. Lagi nakatutok sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Yes, thank you so much po. Ayan. So, umpisa natin, short lang na talakayan tungkol sa kustodiya. Again po, ang kustodiya po ay tumutukoy sa karapatan at responsibilidad sa mga magulang kapag sila po ay naghiwalay. Nakatuon din ang kustodiya ng bata sa tungkulin ng mga magulang, of course, sa pangangalaga sa anak. At sa ganitong sitwasyon, kailangan kapag halimbawa po na naghihiwalay ang mga magulang, especially whether live-in o kaya naman po hindi live-in, ang tanglagi, kanino mapupunta ang kustodiya ng isang bata? To sum it up, doon po pupunta sa parental authority. Kasi yung parental authority is determinant of the custody. Kung sinong may parental authority, yun po ang may custody. Ayan. Ang problema nga po, sabi nga namin kanina, sometimes dahil sa pamamahal ng mga lolo at lola, minsan may sinasabi sila tungkol sa kustodiya. Ang tanong, sila po ba ay may legal na karapatan sa kustodiya ng bata? At kung meron silang legal, meron ba tayong tinatawag na pang-ilan sila? Order of preference. Yes. Kung kailan pwedeng mapunta sa mga in-laws yung kustodiya ng isang bata. At maari ba sa akalin man na merong karapatan, maari ba itong madaig ng kung ano pa man? At kung meron man, ano ito? Yan. So usually po kasi pag sinasabi natin kustodiya, yung mga menor de edad na bata, ang pinag-uusapan po natin. At ang mga magulang po ng menor de edad na bata, sila po ang may
karapatan parental authority sa and therefore kanilang custody. children. Yes, So, yan. ang sinasabi po ng batas ay joint parental authority ang mag-asawa, ibig sabihin kasal. Ibang usapin kapag ka non-marital or hindi married ang mga magulang ng bata. In which case, ang sinasabi, Attorney Cam? Oo, in which case kapag halimbawa po hindi po kasal, ang parental authority ng minor de edad po ay nasa pangangalaga ng nanay. Ayan. At nako, ito naman, syempre, kung halimbawa may namatay na tatay o kaya namatay yung nanay, yung either parent, ang kustodiya po ay syempre mag-exercise yung buhay po, yung buhay na magulang ng bata. Minsan kasi pag halimbawa namatay yung anak, tatrabaho sa ibang lugar ang nanay. Iwan muna sa mga in-laws. Ganon lagi, di ba, Panyera? Pagbalik, ay naibalik yung bata. Yes. O, in-laws na naman. So, ito ibig sabihin ay kasal. May pagkakataon po kasi na binibigyan ng preference ang mga lolo at lola ng nanay, over doon sa tatay ng bata. Kailan yon? Mamaya tatalakayin po natin. So, hindi ibig sabihin daddy, tatay, papa, ano pa ba? Papa Bear, Father Bear. Hindi automatic na namatay ang nanay, ay ikaw na. Hindi automatic yun. So pag-usapan natin yan mamaya. So clear na naman na sa atin kapag halimbawa po, illegitimate children or non-marital child, so sa parental authority ng nanay. Ayan. At again, ganun din po, kung halimbawa adopted po na bata, dumaan sa tamang proseso, syempre yung adopting parent naman po ang mag-exercise ng parental authority. Yun. Dos Compañeras. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya sa pagbabalik po ng Dos Compañeras. Magandang gabi muna sa mga nanonood sa atin. Gael, welcome back, Attorney Camonga. Thank you so much. Ricardo Messina, Michael Bay, at Ba't hindi ko na nakikita yung dito, Attorney Cam, yung mga chat? Mahirap kapag halimbawa kapag dito sa YouTube. Hindi ko na nakikita, sorry. Hanapin natin yan sa ating magaling na technician. Sa DZRH Dos Compañeras naman, Panyera. Ayan, ito na. Nakita ko na. Okay, sa DZRH Dos Compañeras nangunguna, Attorney Cam, si Odette Oxalas Ria Anarna, Mario Manuba, and of course, ang mga Department of Agrarian Reform nanunood sa atin dyan sa Marinduque at nanunood din si Tita Rose Manuba na nagsa-celebrate ng kanyang pang-ilan na ba ito, Tita Rose, and of course, Irog, magandang gabi sa iyo. Nanunood dyan sa Malibago, Torrijos, Marinduque. Gayon din nanonood sa atin, Attorney Cam, ang mga saan ka nga, Ma'am Irene Almodovar, laging SD ito, share done. And of course, taga Mahabang Parang Angono, Rizal. Gayon din, Attorney Cam, si Raymond Botalon, Tita Ami Miraflor Garcia at mga taga City Hall ng Pasay, Kenneth Arevalo, and Grace Recta. Ma'am Grace, na imbag Arabi, Madam Roxanne Costo. Yan. Si Eduardo Narvaez nanonood sa USA. Si Ivy Gutierrez, dyan naman po sa Tayog, Pangasinan. Marilo de Guzman, magandang gabi po. Noel Sumailo, ayan. Thank you so much. At marami pang iba. Yes, si Miss Maricor Angeles, ikaw ba'y nakabalik na sa Pilipinas? Ganda si Mami Belen Rivera dyan sa Santo Tomas, Batangas. And Bea Macanto. Yan. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kami po ang nakakasama ninyo, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Mga lola at lola dyan, mga mami at daddy makinig. Ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Nag-uusapan pa po natin yung tungkol sa kustodiya, kung kailan nga ba ma-award ito sa mga in-laws natin. Yan. At kanina pinag-usapan natin sino ba yung merong parental authority over dun sa mga minor children pag mag-asawa o kaya naman po dun sa hindi mag-asawa. Babanggitin ko na lang din, Attorney Cam, yung question ni Juno Lucina dahil along the way, Attorney Cam, in the course of our discussion, I'm sure masasagot mo ito. Kasi ang tanong niya ay may karapatan ba ang minor de edad na sumama sa lolo o lola kaysa sa magulang? Ano daw yung mga dahilan na pwede siya sa poder ng lolo at lola? Ay,
Eto naman, no, yung siguro na pamahal sa mga lumaki sa lolo't lola. Ayan. Pero, At siguro sinasabi niya yung karapatan na mamili. na mamili. Oo, pero generally ito ay applicable lamang doon sa halimbawa yung married ang magulang. Pagkatapos ay hindi na siya, above 7 na siya. No? Dahil pwedeng mamili kung sakasakali man. Kinukonsider ng korte kung merong custody battle na kinukonsider ng korte kung ano yung preference ng bata. Subject of course doon sa kondisyon na yung welfare, best interest pa din ng bata ang titingnan. Pero ito kasi Attorney Cam, hindi between parents no? Sa lolo at lola. Alam mo, mag-uusapan ho natin yan. Ayan. So, tatalakayin natin, no? Yung kanina, yung binanggit ni Panyera, yung tender year of age, no? Yung tinatawag natin na kapag kasal po ang magulang under 7 years of age, sinasabi po ng ating batas na walang pwedeng magwalay sa nanay ng mga bata na ganito ang edad. Unless may makita pong compelling reason po ang ating hurado na nagsasabing ang isang nanay ay unfit to exercise the parental authority. Ayan. Pero no question po ito pagdating po sa may illegitimate children kasi po ang menor de edad less than 18 years of age sa nanay po yan unless meron na naman compelling reason. So laging may ganon. Sa isa sa mga rason din para mawala ng custody ang both parents ng bata kung sakasakali juno lasing na. Kung sakasakali na both ng parents ay unfit, no, halimbawa nag-addict, napapabayaan ng bata, nalalagay sa alanganin, nalalagay sa panganib ang bata, maari po ito maipetisyon later on ng kanyang grandparents. Ayan. Kaya naman pag-usapan po natin, ano ba yung binanggit kanina ni Panyera na order of preference? Ayan. So dito kasi tinitignan, no, sino-sino yung merong order of preference kung kanino ibibigay po ang kustodiya ng bata. Siyempre, unang-una, both parents jointly. Ayan. Kapag halimbawa po, no, Kasal. Ayan. At pwedeng isa, kung halimbawa, taking into consideration yung sinabi natin kanina, yung tender year of age, unless the parent chosen is unfit, o kaya namatay po yung parehong magulang. Yes, ayan. So hahalili aangat yung magulang. Lolo't lola. Si lolo't lola. So dito na po papasok yung maiaaward sa mga lolo't lola yung custody ng bata kapag both unfit po yung parents o kaya ay namatay pareho. Ang tanong na lang, parehong grandparents, apat ito na pinag-uusapan. Yes. 2 sets, di ba? Sino ba sa kanila? Ang magulang ba ng babae, ng nanay o magulang ng tatay? Depende po. So kung kanino i-award ng korte. Taken into consideration, of course, yung mga yung welfare, no? Best interest of the child. Tinitingnan din, Attorney Cam, yung halimbawa convenience ng bata, pumapasok na, ililipat mo ba? Diba? So, nagmamatter din po yun. Natatandaan ko, Attorney Cam, may isang kaso, away nila, hindi nyo pwedeng kunin, dito sa amin naka-aircon ng bata. Ay, taray, diba? Aircon ng naka-aircon sa amin ng bata, sa inyo naka-fan lang. Diba? Yun ang dahilan. May mga ganun. Pinagawa yan ito sa korte, Attorney Cam. If I'm not mistaken, that's Santos. Ano nangyari din pa niya? Sa aircon. Kasi sabi ng magulang, hindi nyo po pwedeng kunin sa amin yung bata. Actually, magulang and lolo't lola. Kasi yung isa, parehong nagtatrabaho sa malayong lugar. Nung kinukuha na yung anak nila, sabi, hindi nyo pwedeng kunin. Dito nag-aaral ang bata. Naka-aircon sa amin ng bata. Sa inyo, lang. Diba? Electric fan lang. Tapos yung tatay niyan, lagi namang wala dahil sundalo ang tatay. Ayan. Sabi ng korte, hindi yun ang tinitingnan. Correct. Tinitingnan pa din yung natural na kapasidad, na kakayanan ng magulang na distinct and unique na pagmamahal na kayang ibigay kumpara dun sa lolo't lola. Kumpara sa aircon. Ayan. At syempre kasama rin po doon, no? Halimbawa po, ang minor de edad ay over 7 years of age, tinitignan din kung pinapapili din siya kung kaninong lolo't lola siya pupunta. Pero unless po, yung napili niya ay unfit or disqualified. Pero bago consider lang yun, pero hindi yung total consideration. Yes. Eto na, mayroon tayo munang flash report, Panyera. Flash Report. Flash Report! Sunog sumiklab sa isang residential area sa Caloocan, RH27, Noche. Kakas, ibalita mo nga to, Noche.
Attorney Cheryl at Attorney Rina, nasusunod ngayon itong residential area dito sa Phase 8, Package 12, bagong silang North Caloocan. Nakataas na sa unang alarma ang tunog na sumiklab kanina lamang at patuloy ang pagdating ng mga fire truck maging ang mga fire volunteers dito sa nabanggit na lugar. Mga follow-up report mula sa Panunan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Lutika Kasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Again, sunog po sumiklab dyan sa may residential area sa may bagong silang North Caloocan. Flash Report. Flash Report! Abangan natin yung detalye mamaya kay Noche Kakas. Pero for the meantime, pag-usapan muna natin yung order of preference, Order yung of sa preference, grandparent. oh. Ayan. Paano naman kung halimbawang wala ng grandparents? Ayan. Sino naman na ang halili? Siyempre, Siya yung mga kapatid. eldest brother or sister over 21 years of age. Unless unfit pa din. Ayan. So kung halimbawa, unfit pa rin. So, sino na? So, Actual custodian. Yes. Sino yung actual custodian? Pwedeng yung kapitbahay kasi yung nasuklolo, nagka-problema. O kaya naman ay yung auntie at uncle, yung mga kaibigan. Yan. Unless, again, unfit or disqualified. Pag wala pa rin, na-disqualified pa rin, no? Dalhin nyo sa DSWD. Yes. And later on, maaari yung ilagay sa Attorney Cam, legally available for adoption. So, yan po yung order of preference pag pinag-uusapan po natin ang kustodiya ng bata. So, mga lolo't lola, ayan, alam na kung kailan mapupunta sa inyo ang kustodiya ng isang apo. Ayan. May mga iba naman kasi, Panyera, parang sinasabi nila, paano naman po yung pagpapalaki? Nangingialam po sila, yung mga ganyan. Di ba? Kasi pag especially kapag extended family, nakatira sa iisang bahay. Yan. I think, Attorney Cam, na mag-a-apply pa din. Of course, hindi natin ito ginagamit madalas dahil hayaan na lang natin kahit naiinis na tayo, pagbigyan na lang natin sila lolo at lola kasi mahal naman nila yung mga bata. Pero yung Article 26 ng Civil Code, Attorney Cam, pertaining to yung karapatan mo sa privacy ay yung non-interference by third persons, I think that will apply. Kaya lang, syempre, kakasuhan mo ba naman ang in-laws mo, di ba? Baka sipahin kayo dun sa bahay nila kasi nakikitra lang kayo. Yan, sabi ni Gael, matuto kang makisama kay biyanan kung nakikisulong ka lang. Kaya alam mo, ini-encourage natin, sabi ng nanay ko, si Nanay Jovita, sabi niya, kahit maliit lang at barong-barong ang bahay namin, basta nakahiwalay kami sa mga magulang namin, dahil gusto niya na sila mismo ay matuto na magpamilya, silang dalawa ang matuto magdesisyon at tumayo sa sariling paa. Yes. Pero ang sabi ng Kenneth Arevalo, siya hala, kunin nyo na lola at lola. Kayo nang magpalaki at kayong gumastos. Dahil may aircon dyan. Ikaw, Kenneth, ha? Ayan. So, importante po yun, sa mga lola at lola na nakikinig ngayon. Kaya napakaganda lagi kapag minsan lang nakita yung mga lola at lola, yung nami-miss nila yung kanilang mga apo. Oo. Tsaka sana matuto rin tayo ng mga in-laws, lola at lola. Matuto rin po tayo na igalang, yung paraan ng pagpapalaki ng ating mga anak or ng ating mga apo, yung ginagawa ng ating mga anak sa pagpapalaki sa kanilang mga anak naman. Kasi sila yung may primary responsibility. Sila po yung may parental authority. Kumbaga gumagabay lang kayo. Kung sila ay magtatanong sa inyo, yan, pwede ninyong sagutin. Ito yung opinion namin. O kaya naman, maliban na lang, kung halimbawa may pagkakataon, Attorney Cam, na nasa sitwasyon na ang apo niyo ay nanganganib, saka po kayo makialam. Yan, oo, yan. So napakaganda po ang isipin, na itong mga ganitong sitwasyon, yung mga lolo at lola, tsaka yung mga parents, ayan, nagkakasundo. Pero kung hindi mo po magkasundo, again po, ayan, sila, mga parents po ang mag-exercise ng parental authority. Alam mo ba, Attorney Cam, na sa kasong Renalyn Masbate versus spouses Renato Masbate at Marlene Masbate versus Ricky James Relucio, kumbaga ang mga talakayan dito ay patungkol sa mas mataas ang karapatan ng lolo at lola over doon sa tatay kung hindi kasal ang magulang ng bata. Bakit kamo? Kasi sinasabi daw ang pinagbabasihan yung Article 176 na yung illegitimate child shall use the surname of the
and the surname and shall be under the parental authority of the mother. In relation doon sa Article 216 naman na yung sa mga yung sa mga order of preference. Ang sabi, doon sa kaso na yun kasi tinakas ni na lolo, naghiwalay, no? Hindi live-in partners lang sila. Tapos umalis ang babae, naghiwalay na sila ng lalaki, iniwan kay lalaki yung bata, no? So pinag-aral niya, pagkatapos dumating yung panahon na sina lolo at lolo, yung magulang ng babae, pinuntahan sa eskwelahan ang bata at itinakas. Ayan, oo. Itinakas. Nagsampa ngayon ng petisyon itong totoong tatay. Sabi, actually, may order of preference Nandun ka lang sa actual custodian. Mas angat ang karapatan ng lolo at lola sa'yo. Pero ang sinasabi, kasi nag-file siya ng habeas corpus to produce the body kasi nga tinakas ang bata. No? Sabi ng Korte Suprema, actual custodian siya. Saka bibihira, I mean, we have to take into consideration na itong tatay na ito, bagaman at non-marital, illegitimate, hindi niya pinapabayaan ang anak niya. Talagang pinupursu niya ang kanyang karapatan. Ayan. At saka between karapatan ng mga grandparents na nakalagay doon sa batas at yung kanyang pagpupunyagi na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. I think we have to consider that. Ayan. Yun din ang sabi. Kaya lang sabi, ikaw naman, yung tatay, patunayan mo din na unfit, no? Yung nanay ng bata. Kasi yung nanay ng bata nag-aaral ng dentistry dito sa Manila. Ayun. So, naichika ko lang. It is relevant. Iniremand sa court, sa regional trial court, para tingnan din, no? Yung actual na yung petition, yung main petition which is habeas corpus and custody of the child. Kasi nga, pansinin nyo, no, kapag halimbawa, usually sa mga mag-asawa, na live-in lang, no, I'm talking about live-in, kapag halimbawa yung babae nagtatrabaho abroad, nag-away, trabaho abroad, iniiwan niya lagi yung bata sa nanay niya. Tapos, ang sinasabi ng tatay, bakit sa nanay? Mas may karapatan ako kasi ako yung tatay. Yun nga yung pinaglalaban ng mga lolo at lola. Yun, isa order of preference, di mga kayo kasal Dapat ang custody ay nasa anak ko. Pero dahil wala siya, ang mag-substitute kaming mga lolo at lola. Temporary custody lang po ng bata. Temporary parental authority. Yan. So, napakagandang case niyan, Panyera. Dos Compañeras. Ayan, This is a 2018 case, Attorney Kang. Recent, bago-bago. Ayan na, yung mga nagbababati po, ayan na. At the age of 7, is it lawfully accepted in Philippines to make the choice? Thanks po. Ito ba yung pinag-usapan natin? Kanina, kaya nga po, may mga desisyon na rin ng Korte Suprema. Although, Attorney Kang, kung hindi tama ay sa patingin ng Korte, ng huwes, ay hindi naman tama at malalagay sa alanganin ang choice ng bata. Yes. Magdidesisyon po ang Korte. Pabor doon sa best interest of the child. So, hindi ibig sabihin, pinili siya, no? Ay, gusto ko po dito po sa tatay ko. Dahil close po kami. Yung tatay pala ay unfit. So, doesn't mean siya po yung pinili ng bata, kung unfit siya, hindi pa mapupunta ang custody. Binibigyan lang siya ng bearing kapag halimbawa, ay mas gusto ko po dito. Pero hindi naman siya disqualified dun sa parental authority. So, meron lang weight yung sinabi ng bata, yung preference ng bata. By the way nga po pala, kung halimbawa po ang ama ay nagkaroon ng visitation rights at sa pamamagitan po ay na-award ng korte, hindi po basta-basta maaaring ilipat ng residence ang bata, no? Kung sakasakaling man. Kailangan ng prior notice to the father para mailipat ng lugar o madala sa ibang lugar ang bata. At least, I think, if I'm not mistaken, at least 3 days prior to the transfer na ma-inform at hindi basta-bastang hindi maaaring itago ang bata sa kanyang tatay. Bagaman at ito ay illegitimate ang kanyang relationship or non-marital child itong bata. At lalong hindi pwedeng itakas sa ibang bansa ang bata. Ayan, no? Lalo kapag nakapaghanap na ng AFAM. Although, yes, that is of course, kung merong desisyon ang korte pertaining to visitation rights and temporary custody or kumbaga ay may limited custody. But in case na wala pong
ganong kaso, walang determination or whatsoever, kung non-marital child, so ibig sabihin illegitimate, at ang full custody and parental authority is given, of course, sabi sa batas ay to the mom or to the nanay, so maari niyang dalhin sa ibang bansa ang kanyang anak even without the consent of the father. So yun yung difference, Attorney Cam. Kung merong determination ng korte, may desisyon ng korte na may visitation right sa tatay, hindi mo pwedeng basta-basta ilabas without yung informing. Pero kung ito ay walang ganon, no, pwede mong dalhin because you have the parental authority. Yun. Dos Compañeras. Babatiin pa namin yung mga iba pang nagpapabate. Yung mga questions po ninyo, sasagutin natin mamaya sa pagbabalik po ng Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, wag po kayo aalis. Ay, mga kumakain na po. Yung mga dinner dyan. Agutom. Ano po ulam nyo? Ay, ang dami questions, Attorney Cam. Babasahin natin sa ating pagbabalik. Kasama nyo pa rin po. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Bago tayo magpatuloy, Attorney Cam, nakikiramay po muna tayo sa pamilya ni Secretary Toots Ople na yumao kanina at sa edad na 61. Na siya mahaba yung naging battle niya sa cancer, Attorney Cam. Yes, condolence po sa pamilya po ni... And of course, sa mga nagmamahal kay Secretary Toots. Ninang ko yun, si Toots Ople. At marami rin akong mga napapakinggan ng mga magaganda at mabubuting nagawa talaga. At marami tayong mga OFWs na natulungan sa pamamagitan ni Toots Ople at saka ni Secretary Teddy Boy Locsin, Attorney Cam. Kaya marami ngayong malungkot pa niya at nagulat nung na kamamatay lang ng kapatid niya, dalawang magkasunod nitong July, Attorney Cam. So nakikiramay po kami sa lahat ng pamilyang naiwan at mga nagmamahal. And of course, Tito Fort, nakikiramay po kami. Yeah. So balikan po natin ang ating topic tungkol sa kustodiya ng ating mga anak. Bata. Ayan. Ito may mga question po tayong tatanggapin. Gusto mo ako magbasa tapos sagutin mo? Sige lang, Panyera. Sige, ito yung question ni Magdalena Martin. Good evening po, listening. Yung pamangkin may sumama sa lalaki, wala siyang work. Yung lalaki may work at nakatira sa biyanan. Hindi sila kasal kasi may 3 anak. Ang bunso, 1 taon lang. Ang anak niya ay nasa biyanan. Gustuhin ko man kunin, wala naman yung pamangkin ko. Nasa 2 lalaki. May karapatan ba ako? Ayun. May karapatan daw ba siya, Attorney? Siya ay tita, no? Oo, tita. Oo, kasi kung tignan natin sa order of preference, hindi ka kasali doon. Oo, nandun ka sa medyo malayong bahagi, di ba, no? Hindi ka kasama sa mga nabanggit ng batas. Hindi ka rin actual custodian. Ayan. Ito nga may parang same question ni Miss Marilu de Guzman. Sa order of preference, pwede po bang mga godparents, yung mga ninong at nina, to be parents of the child dahil sinasabi po sila ang pangalawang magulang ng bata. Actually, hindi lang godparents, ang mga guro din, di ba? Pangalawang magulang ng mga bata. Pero sa order of preference po kasi... Wala po kasi sila doon. Actually, sa simbahan yung mga ninong at ninang lang yan. Hindi siya yung legal. No? Wala siyang basihan sa batas yung godparents. Ayan. Pero bago yan, Panyera, meron lang continuation sa ating flash report dahil meron pong namatay sa sunog sa residential area sa Caloocan. RH27, Noche Kakas. Ibalita mo nga to, Noche. Flash Report. Flash Report! Go ahead, Noche. Attorney Cheryl at Attorney Rina, balukot na balita sapagkat isang baby na 8 buwang taong gulang ang nasawi na sa sunog dito sa may Phase 8 Package 12 Barangay 176 dito sa North Caloocan. Noche, 8 taon o 8 buwan? 8 buwan. Old, Attorney Rina. Okay. 8 buwan. Taong gulang na baby na nasawi dito sa sunog. Habang yung sunog naman ay as of 7:10 ay fire under control
na umabot lamang sa unang alarma. Wala pang 30 minutes Attorney Rina at Attorney Cheryl itong sunog at agad namang nakontrol ng taga Bureau of Fire Protection ng Caloocan City. Oo. Ano daw ang pinagmulan ng sunog? Hindi pa tukoy, Attorney Cheryl, yung sunog at iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection. At alam mo naman itong lugar, o kung familiar ka dito sa lugar na ito, sa may area ng North Caloocan ay dikit-dikit yung bahay. Subalit agad namang narespondihan ng taga Bureau of Fire Protection. Inaalam pa kung ano ang sanhin ng sunog at kung magkano yung halaga at ilang bahay ang natupok dito sa nabanggit na lugar. Salamat. Balik sa inyo nga. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Flash Report. Flash Report! Nakakalungkot po no na may namatay na 8 buwang gulang na nasanggol dyan po sa nasusunog na residential area sa Caloocan. Pero ngayon no, medyo far out na pero inaalam pa kung ano po ang dahilan ng nasabing sunog. Salamat, Noche! Dos Compañeras. Balikan natin yung mga questions ng ating mga listeners. Ayan. Ito yung name with health attorney ka. Pwede ba tanggihan ng side ng tatay ang non-marital 14-year-old niyang anak na pasaway? Kinuha ng nanay ang custody, approved ng DSWD, pero binigay niya sa side ng tatay. Pwedeng ito tanggihan. Yung malungkot attorney ka, no? Yung bata, no? Papasapasahan. Ito yung malungkot. Ay kung hindi po ninyo tatanggapin, ay di dalhin niyo po sa DSWD, di ba? Kapag kaganoon. At saka ano po, no, kung hindi man doon sa tatay, no, baka yung sa grandparent nung nanay. Oo, i-check nyo po sa baka, mother side. Sa mother side, baka gusto po nila. Kaya lang kasi pasaway daw yung bata. May dahilan kung bakit pasaway. Hindi nag-guide ng maayos. Tsaka kasi nag-uumpisa sa bahay yan. Naghahanap ng atensyon. Okay. Ayan, magandang gabi rin po. Kina Ellie Galsote, sabi niya, pwede po bang babate ng happy 29th wedding anniversary, Ellie and Nympha Galsote ng Molino Bacoor. Salamat po. And of course, mga taga Puerto Princesa City, Palawan, si Boboy Pertos, at gayon din, nanunood sa atin si Ma'am Eleanor Hieronimo, and si Federico Bagisi at Maricor Angeles. Nakabalik na pala siya kahit mahina daw minsan ang kanyang internet connection. Ayan. Si Ma'am Maria Cristina Payumo nang ikinig kahit minsan lang siyang mag-comment. Sabi naman dito, paano naman po, sabi ni Anthony, paano naman po yung kasal kayo? Yung kasal po kanina, no, nabanggit namin dun sa order of preference. Syempre, both parents, yung jointly na nag-exercise ng parental authority. Ayan. So, kung halimbawang namatay yung isa. Ayan. Automatically. Tapos kung namatay pareho, yung parents po. So, grandparents. Si Ma'am Hilaria Pagunuran ay nanonood sa atin at kayo ba ang may birthday? Kasi sabi niya, pabati naman po ng happy birthday Diana Jeline Mark at Cristel. Salamat daw. Salamat talaga. Ayan. Babatiin ba kita? Sabi niya, Cheryl Adami Molina is watching with you. Oo, titignan kasi namin kung may mga question dito. Oo, nagtitingin po kami ng mga questions. Sabi. Si Divina Cadena, magandang gabi po. Kung nakuha po ba ng nanay ang kustodiya ng anak, pwede po bang hindi niya ipakita ang bata sa tatay? Ayan. Kung halimbawa po, no, nagkaroon ng visitation rights ang tatay, hindi po pwedeng hindi niya ipakita. Huwag niyo pong tatanggihan, maliban na lamang kung nalalagay sa alanganin ang buhay or nanganganib ang buhay ng inyong anak sa pamamagitan ng pagpapakita sa tatay niya. Pero wag niyo pong tanggalan ng karapatan ng tatay at wag niyo rin tanggalan ng obligasyon. By the way, sa mga tatay naman, hindi po ibig sabihin at hindi na niyo nakikita ang bata ay wala na kayong obligasyon. Obligasyon pa rin po ninyo na magsustento, no? At ito pong pagkikita ninyo ng bata at ang sustento ay magkaibang usapin. Wag po ninyong idadamay yung obligasyon ninyo
sa kanaisan ninyong makita ang bata, wag niyo pong i-hostage or iba-blackmail. Pakita mo muna o ibigay mo muna sa akin. No? Otherwise, maaari po kayo, especially kung kayo po ay may kakayanan naman at talagang minamanipulate niyo po o nag-take advantage kayo sa situation, maaari po kayong managot sa ilalim ng RA 9262. No? Ito yung tinatawag na economic abuse. Dun sa ano po yan ha? May Violation. kulong yan ha? Violence against women and children. Ng RA. Violation ng RA 9262. Ayan. Sabi naman dito, by the way, Attorney Cam, meron pong rule on custody of minors and writ of habeas corpus habang chinecheck mo pa yan in relation to custody of minors. Yung Administrative Memorandum 03-044-04SC, ito po yung nag-govern kung sakasakali na gusto niyo magsampa ng petition for habeas corpus dahil hindi ipinapakita sa inyo ang bata. No? Or kaya itinakas na lang. By the way, wag niyo pong bigla na lang itatakas ang bata. Meron pong kriminal na pananagutan kung sakaling kukunin ninyo bigla-bigla, no, sa legal custodian ng bata. Sabi dito, paano po kung nakulong ang magulang sa buy-bust operation? Sino po ang mag-aalaga ng bata? O yung magulang po ba, both parents po ba nakulong? Kung kasal po ito at isa lang yung nakulong, siyempre yung isang surviving. Pero kung both parents po, again, yung lolo't lola po. By the way, wala na pong desisyon yung magulang doon. Yes. Yung mga magulang, yung biological parents. Bakit? Kung nagkaroon po ng kulong at nagkaroon ng conviction, meron po tinatawag na civil interdiction. Yes. Yung civil interdiction po, nawawala ng karapatan or parental authority ang magulang, nawawalan din po siya ng karapatan na magdesisyon at mamahala ng mga ari-arian. So, and the disposition, wala pong bisa yun. Kung napahatulang guilty at mayroong kasamang parusang civil interdiction ang kanyang hatol. Ayun. Magandang gabi po kay Tubal Corrales, kay Zoraida Faliorina. Ayan. At ganoon din po kay Taytay Val. Tama po ba ito? Baka Tatay Val. Hindi ko alam, hindi ko nababasa. Si Marcelo, magandang gabi. And John Z, nakakalungkot naman ng bigla ang pagkawala ni Secretary Toots. Nakikiramay daw sila. Okay. Si Brian De Leon, Rowena sa Poposas, nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi rin po kay Nanay Vita Papawil and si Nanay Connie Vista ng Vira. Yung malakas question daw, Attorney, wala po tayong malakas question, pero magbabalik po kayo, kaya keep on watching. Yes. Dahil magtutuloy-tuloy po ang ating DZRH Malakas online promo. Abangan nyo naman po. Naubos lang po yung pang Gcash ko. Yung kahapon na ini-sponsor ng ni Kenneth. Naipadala ko na. Pinadala ko na po. Yan. Ayan. Maraming salamat. Yes. Mami Erna Lazaga, happy birthday sa iyo dyan sa Toledo, Cebu. Toledo City, Cebu. Yes. And maayong gabi ninyong tanan. Bukas po wala pong DRH Dos Compañeras. Ayan, abangan nyo po muli sa Webes, same time, same station po. Ayan, kasama po ang mga panyera ng bayan. Meron ka pa mga pahabol panyera? Ate Lily Barradi, and of course, Ate Ching Elag. Yan. Maraming salamat. Nakasama niyo po ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Yes, sino? Ang Mrs. G. Savory. Ayan. Sweet Sense. Ano bang pangalan noon? Mrs. G. Basta yan. Si Syra Guntan and Mike Guntan. Thank you very much. Ayan, sa masarap na pamerienda kahapon. Kasi solo ko kahapon yun. Pinadalhan nila ako merienda. Sana pag nag-solo rin ako, sana all. Maraming salamat. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adaming Molina. At ako pa Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.